Iba, walang utang na yun. Malaki utang namin dito. Amen. Sabi ng Panginoon, ang isinumang ikaya siya sa lupa, pagdating sa langit, ikaya rin niya. Amen. Huwag na pag-udapan. Malaki ang utang natin na binayaran ng Panginoon. Nang siya po'y namatay, iskandalous. Nakakaya. Pero kinuha niya para sa mga taong minamahal niya. Amen. Namatay siya kapatid, hubot-hubad. Niligyan na ng simbahan yan eh. Kasi nakakatakot naman, manalangin ka buo. Gusto mo yun. Grabe po talaga ang ginawa kahiyan sa Panginoon. Pero tinanggap niya dahil mahal niya ang tao. Amen. Sa aking buhay kapatid, pag ako nag-isang paraan, dahil ko na palimipan mga patay. Si Camargo. Yung boss ko, sabi sa akin, yung boss ko, Dani, ikaw patay ka na. Eh hindi mo, ikaw patay. Nagturuan kami. Yung nanay ko, yung anak ko, sabi, pa, napalimipan na patay ka na. Ang dami. Pero buhay pa. Kasi wala nakakalan ng bukas. Naalala ko pati yung isang mayaman. Gusto niya makita yung langit eh. Sige, sabi sa pwede, pag-ibigan kita. Yung langit daw, napakaganda. Yung mga tao doon, lagi, Hosana, 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 Hallelujah. Yung lalaki, pag lagi Hosana at Hallelujah. Sabi, sige, pag-ibigan kita, gusto mo rin makita yung impyerno. Sa impyerno, pababa, palamig na palamig. Pabango na pabango. Paganda na paganda. Pagbukas, sabi ni Satan, welcome. Welcome, nakakangiti. Tulad ng hilinyo, welcome. Pumasok, nakakaganda ng golf course. Nakita niya ron, yung kanyang mga kaibigan, ang dami pala. Nandun, makakaroon pa nandun. Nagdiluman, masaya sila lahat, ito kwentuhan. Sabi ng lalaki, masaya pala sa impyerno. Dito na lang ako. Sana, nakakausap ko si St. Peter na huwag niya pagsasabi kay Jesus na gusto ko sa impyerno. Matapos po yung time, nagpunta po sa lalaki sa akin si St. Peter, nakapili mo ba kayo? Tanong po sa lalaki, tanong din po sa inyo, kung nakapili na kayo. Ako nakapili na ako si Peter. Sabi ng lalaki, si Peter, ang ganda sa babae. Nandun yung mga kamag-anak ko, kaibigan, nandun lahat, di masasaya sila. Pero dito sa langit, wala, Hosana, hallelujah, puro hallelujah. Tayo mga ano dito, palakad-lakad lang. Ganun ba? Sige, wala nang balikan yan. Sige, bago pumunta sa baba, pag indilibutin ka mo kasi baka makadaya ka. Pababa ng pababa, pabaho ng pabaho, at init ng painit. Hanggang pagbukas, Satan, madilim, napakapangit ang sabi, welcome. Sabi ng lalaki, kagagaling ko lang dito kahapon, ang ganda, ang bago, ang dito kaibigan ko. Kahapon? Kasi kahapon, nag-record kami. Namamapay sa kami. Kasi malapit na butuhan eh. Nakapili ka na kaya wala nang balikan. Pag nakapili ka na, wala nang balikan. Ito kapatid, pag napili mo to, wala kang kakalo-kalo. Amen. Always a winner. There are 5 things that you must remember and you have to make kapatid. Yun ang bagay ng puto. First, the most important things in life is God. Wala na kung iba. Ano muna? Si God. Namili ka ng lahat at tayo lahat nilika niya. Siya lang po ang the best important things in life, body Christ. Second, the most beautiful attire, smile. Kasi po, diyan po ako nakatira sa Smile Community. Malagay Kaligaya. Ba't ako nagpunta ron? Hindi naman lagi naka-smile. Amen? Yes! Dahil po kami sa Barangay Maramot. Napunta kami sa Smile City Home, Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City.
Huwag po kayo pupunta lang kung mangungutang po kayo. Huwag po. Huwag kayo dun. Kapag may pag-uusapan tayo. Amen? Third, the greatest asset. What is your greatest asset? Faith. Wala nang iba. Faith to God. Wala nang iibig ng mga kailangan ito. Most powerful force. Most powerful force. Love. Kahit sino yan? Love. Kaaway mo? Love. Wala kang magagawa kundi sundin mo ang sinasabi ng Diyos. Love. Bakit? Sa langit, yun ang meron. Love. Wala nang iba. Amen? Greatest people. Pray here. Always pray. Always pray. Whatever you do, always pray. Amen? Bakit? Hindi mo alam ang bukas. And last, may last pa ba? Wala na, lima na eh. Okay, kauna. Sabi, alalahanin ninyo na lahat kayo ay mamamatay. Lahat kayo mamamatay. Pagtumunan. Tayo. Pagtumunan, kasama ka siyempre. Alam mo, kaya nga lahat tayo mamamatay. Amen. Alalahanin siya ngayon, bukas Orman. Wala nakakaalam. Wala. Naalala ko isang lalaki, sabi ni kamatayan, sinundoy. Sabi, Brad, kukunin na kita kasi ngayon ng araw mo. Amen. Ang sabi ng lalaki, Brad, kamatayan. Hello. Hello. Yan, ang gano'n pala. Nag-game ko lang. Kamatayan, hindi pa ako handa. Hello. Yung sabi, hindi pa ako handa, marami na niya sabi nun. Hindi pa ako handa, marami na sabi. Sabi ni kamatayan, ikaw ang number one list ko, number one ka, kaya hindi pwede, hindi kita kukunin. Sabi nila, sige, bago mo kukunin, magbirenda ka muna kasi pagod na pagod ka na. Sabi ni kamatayan, ang bait mo naman. Pinakain. Sa sobrang pagod ni kamatayan, naiglit. Amen. Wala kong kausap, naiglit. So, nung maiglit, sabi nung lalaki na wise, yung number one, buburahin ko yung pangalan ko, lilipad ko sa uli. Yung uli, lilipad ko sa unahan. Na mabilis ko masabi, ang bait mo naman. Amen? Sige, hindi na kauunahin, kundi nasa ulian na lang ang kunin ko. Bakit? Yung nakatakda na, wala kang kawala. Kaya, pinagdaan. Amen. Doon sa pangulang pagbasa, sa 2 Corinthians 5, sabi po doon, inibig katawan sa lona. May lona sa labas kanina, lona. Lona, sabi doon, nasisira. Namibigati, umiiyak, may mga problema. Subalit sinabi ko doon, subalit may katawan ako sa langit na hindi gawa ng ako, hindi gawa ng Diyos. At yun po yung meron si Father Chris. Siya po ay, hindi na matay, kundi sumakagbilang. Alam niyo, yun po yun eh. Sa ating faith, hindi na matay, kundi sumakagbilang buhay kasi yun po ating inaasahan. Kaya po sabi ni Pablo, kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Doon ba sa langit o sa lupa? Maging kalugod-lugod. Kalugod-lugod. Bakit? Sapagkat bawat isa haharap sa Diyos at tatanggap na unang ganti kung mabuti ang kanyang ginawa, siya ay gaganti palaan. Kung masama, parurusahan. Then wala. Maaring ganti palaan ka o maaring ikaw ay
parusahan. Merong day of mercy at merong day of justice. Doon sa day of justice, kapatid, hindi ka makakawala. Amen? Kasi nakasulat mo yun eh. Ang malaga, kapatid, kaya may mabuting balita para ipaalala na mayroong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. The way to heaven is Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Dadaan ka sa Kanya eh. Siya magiging ticket mo patunta sa Ama. Kasi wala mo karapat-dapat na pumunta sa Ama. Pero dahil kay Jesus, tinutog niya tayo para makarating sa Ama. At yan po ang mabuting balita. Yan po sa Ebanghelyo naman, sa Lucas, isang mayaman at isang hindi mahirap. Pulubi. Yung pulubi, hirap na hirap. Nagtitiis. Marami sugat. Yung kanyang kasama lang sa aso. Yung mayaman, ano sabi ko? Mayaman na mayaman. Basta mayaman. Tapos sabi, sa kanya lang eh. Amen? Namatay. Mayaman at namatay ang pulubi. Yung mayaman, inilibing. Yung pulubi, wala ka narinig, inilibing sa pulubi. Amen? Wala eh. Pero mayaman ka, inilibing kasi mayaman ka, pero yung pulubi pa rin, wala kang makain, inilibing pa. Hello? Ang maganda pa rin dito, pagdating naman sa langit, yung pulubi na kay Abraham. Yung mayaman, nasa Hades na punong-puno ng hirap. Ang sabi ng mayaman, Abraham, pakisabi naman kay Lazaro yung kanyang daliri, idudod sa tubig kasi hirap na ako dito. Warning, hirap na ako dito. Ano po sabi ni Abraham? Hindi. Si Lazaro nagdusa sa mundo. Pero ito ay sa'yo lang. Hindi ka nag-ibahagi sa mga mahirap. Sa'yo lang. Amen? Kaya naman dito si Abraham, si Lazaro ay inaaliw. Amen? O sige, sabi niya, isa pa, may bangin. Yung nagya, hindi pwede makaparinig, hindi pwede makariyan. Yung mayaman, nakikiusap sa taas. Ibig sabihin kapatid, may prayer siya sa taas. Ang prayer, wala sa taas, kundi nasa baba. Hanggang buhay ka, nasa baba ang prayer. Wala naman sa taas, tapos na. Yung po niya sa mayaman. Ang sabi ng mayaman, hindi. May 5 pa akong kapatid. Puntahan niyo sila para babalaan. 5. Yung kanyang habag, nasa kapatid niya na dahil yung parusa, hindi makakaligtas eh. Pupuntay para babalaan. Warningan na meron ditong dusa ng paghihirap. Anong sabi ni Abraham? Nandun na ang mga sulat ng mga propeta. Nandun na yung sulat ni Moises. Pakinggan nila iyon. Pakinggan nila. Kasi namin mo yung katotohanan. Kaya nga sabi ko kapatid sa inyo, sino po ang panig sa Diyos? Pakita sa kamay. Sino yung kasama ng Diyos? Taas ang kamay. Huwag mo magtatas, hindi kasama ng Diyos ha? Okay. Alam na natin. Bakit ko bakit sinabi? Sabi kasi ng those who belong to God gladly listen to the word of God. Kapag nakakita nito kapatid, nasisiyang ka, hindi ka nagagalit. Those who belong to God gladly listen to the word of God. Pakinggan nila yun. Nandun na yun, pakinggan nila. Kaya sinabi ko ni Abraham. Amen? Okay. We are all children of God by creation. Sa paglikha, anak po tayo lahat ng Diyos. Pero sa relasyon mo sa Diyos, hindi ka anak ng Diyos lahat. John 1 verse 14, those who accept Christ
as your Savior, binigyan kayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Pero kapag nakakalungkot, hindi po lahat tumatanggap kay Jesus. Kaya hindi po siya anak ng Diyos. Maliwanag po ba yun? Maliwanag po yun. Amen? Eh sabi, nandun na yun. Ang mabuting balita. Ang buhay ko bali sa mundo, maraming problema. Pero magagala ka kapag kasama mo si Jesus. Siya po ang ating tagapagtanggol, tagaligtas, tagapagaling, lahat ng bagay na kay Jesus. Kaya saan ka pa? Amen. Ito po. Ito po ang dahilan. Kaya po ako nabilibot sa Kanya. Bilang pagtanaw ng utang na loob na ako'y binuhay pa ng Diyos. Tatanong kapatid, ang utang na loob, di mo kayang bayaran. Ito ay habang nabubuhay ka, tinatanong mo, pinapasalamatan mo sa Diyos. Dahil wala kang magabay sa Diyos, kapatid. Dahil marami kang utang sa Kanya. Tayo po lahat ay nagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya kapatid, ang hamon ko po sa inyo, habang may Bible po kayo, magpasalamat tayo. Hello. Dahil pagdating sa langit, sasabihin sa iyo ni St. Peter, kilala ko ba si Marcos? Sa iyo si Marcos. Kapit-bahay niyo si Marcos. Kapit-bahay ni Mateo. Ay, hindi ko kilala si Marcos. Ibig sabihin, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Si Juan, kilala mo si Juan? Si Pablo, hindi rin. Okay, buwaba ka. Hello. Kapag ang buhay ay tutunan ko, kaya pinaghahandaan ko ito tulad ng paghahanda ni Brother Chris. Ang ganda po na sinabi niya sa akin gawin mo silang mga alagad ni Kristo. Gusto ba niyo maging alagad ni Kristo? O kampunan ni Demonyo? Pag ayaw po niyo maging alagad ni Kristo, isa lang bagay lang, kampun kayo ng Demonyo. Dalawa lang eh. Kapag ayaw mo kay Kristo, yung sabihin kapatid, alam mo na. Hello. Kaya kapatid, hama po sa ating Panginoon. Ipagmalaki po natin si Kristo sa ating tayo buhay. Saka, magpagamit po tayo sa Diyos. Magpagamit po tayo. Bakit kapatid? Mayroong principle na sowing and reaping. What you sow, what you will reap. Kung ano na kapatid ang itatanim mo, siya rin ang iyong aanigin. Nagtanim ka ng mabuti, aanig ka na mabuti. May kasunod po yun. Hindi sa sapat, sigsiglig, umaapaw ka na mabuti. Hello? Kapag nagtanim ka ng masama, aanig ka na masama. Sigsiglig, umaapaw ka ng masama. Amen? Hindi po rin kasi sa ating buhay. Ano ba ako po? Na wala pa po ako kay Kristo, ang buhay ko po ay hindi po kasiya-siya, kundi pasuya-suya. Pasuya-suya ka? Pero nang ako naging alagad ni Kristo, kasiya-siya na. Na bagamat kunti lang ang pera, ang malaga wala kang sakit. At ang mahalaga pa rin pamilya mo buo. Wala po sa pera ang kasiyahan ng isang tao, kundi na kay Kristo lamang. Siya lamang ang dahilan kaya po kayo bubuhay at tayo bubuhay lahat. At siya po dahilan kaya po naririto ang charismatic. Bilang pasasalamat na rin kay Brother Chris na marami po siyang natulungan. Malalaman niyo kapatid ng isang tao ay matulungin kapag nasa burol na siya. Doon silang makita-kita. Nandiyan ka pala. Diba? Ang tagal ko hindi ko nakita eh. Kaya kapag may patay, nakikita ko kayo. Amen? Nawa, sa burol ko, nandun naman kayo. Ito, amen? Yes! Kasi gusto ko patay sa mga sa burol ko pati, mga John Pulso. Ay,
Pansinin ko na ang Panginoon eh. Di rin dapat walang talaga eh. Napakasaya ko sa langit, kapatid. Sa mundo, ang hirap ng buhay. Ang daming bagyo, pinipito na naman eh. No? Talaga, parang tapos sa Nilika, ni Christy, ang dami. Ang dami, kapatid. Hindi ko na nakaka-evaluate. Nandun na naman yung bagyo. Amen? Ganun din sa ating buhay, may bagyo din. Pero kapag kasama mo ito, ligtas ka, kapatid, sa Panginoon. At kunin ka mo ng Panginoon, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it because of Jesus Christ of Nazareth. Alam niyo po, makita ko si Brother Cristo. Ang ganda po ng kanyang baro. Sabi ko nga sa iba, kung kailang patay, ang ganda ng damit, no? Kaya kung ginaganda ko na, kung sakasakali, no, di ko na kailangan mabisan pa. No? Sige, totoo naman eh. Kasi ang ginagapatid kapag ikaw, hindi mo na mauunat eh. Kailangan dapat nakamigay ka. No? Amen? Yes. Parang handa ka. Handa ka, kapatid. Hindi natatakot sa kamatayan. Hindi, kasi iwanan mo ng Panginoon eh. Ang kamatayan kaya bigay sa akin, buhay na walang hanggan. And that there is a greatest reward in heaven, buhay na walang hanggan. Kaya muli, kailangan natin si Brother Chris, no? Na patuloy po siya magpasbasa ng Panginoon samahan sa kanyang karya. Let us all pray, let us all stand. Dakilang Diyos aming Ama, iramdam namin sa iyo ang aming buhay. At patuloy kami nagsasubmit sa iyong dakilang karangalan. Itong dahilan, Panginoon, kaya kami niligtas sa mundo ito. We are the masterpiece of God. Obra maestra ng Diyos na napakaganda ng pagkaligka. Hiram, at dapat kami na magsulit sa iyo sa darating na panahon. Wala nakakaalam, Panginoon. Kaya muli, haandugan ka namin ang awiting ito upang ipaalala sa amin na kami magbabalik sa iyo. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Kami handog lamang, di ko na ako'y isilang, ngunit salamat Dahil may buhay, dahil may buhay, ligaya ay mayroong naman. Sino may pag-ibig, nagmamahal, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinamulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyan halaga ang buhay mong handog, ang buhay
Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi umang bigyan halaga ang buhay kong handog. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Pag-ibig lang po ang susundan. Iyan kong dahilan kaya kapatid ka ang Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kinamdaman ang lahat ng bagay sa bisa ni ating buhay. Makapagtay sa kanya sa kanyang kaharian. Dakilang Diyos ang aming Ama.